Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No? So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Vice President, yun daw sinabi po niya ay conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po yun, tsaka lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At tsaka talagang worries. Nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito'y binibigyan namin ng top priority. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Nag-prepare po ng military junta kasi between the President and the Vice President, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatize sa Vice President, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po in other countries kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo, yung mga resentment, pero although dito wala namang gano'n po maliban lang dun sa mga ka-DDS. Well, naniniwala tayo sa professionalismo ng ating armed forces. At nakikita naman natin 'yan sa mga sinasabi ng ating sa liderato ng armed forces na dapat hindi sila idinadamay sa away politika dito sa ating bansa. They are here to protect the people, they are here to protect the Constitution, At sana i-spare na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin at wag na lang natin silang idamay, Katulad ng mga binitawang salita ng ating former president na talagang alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at nakakapagbigay ng ng dibisyon sa ating bansa. So, nagpapasalamat ako sa leadership ng military, sa kanilang profesionalismo, at talagang sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan.